So mga tol, kung matatandaan, nagbigay po ng prediction sa laban ni Manny Pacquiao versus Mario Barrios ang Filipino sports analyst na si Al Mendoza na makapanayam ito ni Ted Filon at DJ Chacha. Ani Mendoza mga tol, dapat umanong inknockout ni Manny Pacquiao si Mario Barrios within 6 rounds. Dahil kung hindi daw magagawa yan ni Manny Pacquiao, masakit man sabihin, lalaylay daw ang dila ni Manny Pacquiao at baka si Manny Pacquiao pa daw ang manakaut ulit. Dagdag pa ni Al Mendoza, dapat din umanong bawian ng lisensya si Manny Pacquiao dahil matanda na, lumalaban pa daw ito sa professional boxing. Ngunit matapos ang laban ni Manny Pacquiao kay Mario Barrios na nauwi sa draw at marami ang naniniwala na dapat daw si Pacquiao ang panalo, bigla nga pong kumambyo itong si Al Mendoza nang makapanayam ulit ito ni Ted Filon. Bagamat sinabi niyang para sa kanya, tama lang daw na tabla yung laban, humanga po siya sa pinakita ni Pacquiao dahil hindi daw nagbago ang laro ni Manny Pacquiao sa buong laban. Dapat daw saluduhan si Manny Pacquiao. Pinatunayan lang din daw ni Manny Pacquiao na kaya niyang talunin ang father time. Pagdating kay Barrios, masyado daw nire-respeto nito si Pacquiao, kaya daw hindi ito makabato ng mga malalakas na suntok. Mula din daw first round hanggang 12 rounds, halos parehas lang umano yung dalawa. Walang dikdikan, walang toe-to-toe at walang inside fighting na nangyari. Kaya tama lang daw na naging draw yung laban. Naniniwala din si Al Mendoza na deserve umano ni Manny Pacquiao na kumita na malaki sa susunod nitong laban dahil sa impresibong performance. Pero nakadepende umano sa presyo kung matutuloy ang laban dito kay Rolly Romero or Gervonta Tank Davis. Sa kabilang banda naman mga tol, masama po ang loob ni MP President Sean Gibbons sa naging resulta ng laban ni Pacquiao. Malinaw daw kasi na panalo talaga si Pacquiao. Hate daw talaga niya ang sports ng boxing. Yan daw yung pangit na side sa boxing. Lagi na lang daw nadadaya si Manny Pacquiao at yan daw ang gusto niyang maalis sa mundo ng boxing. Nakakalungkot nga daw yan sa part niya. Hindi rin daw niya alam kung sa gambling aspect daw ba yan o kaya lugi ba ang Vegas kung kaya't ayaw ipanalo si Manny Pacquiao. So maging si Sean Gibbons mga tol, mukhang yan din po ang dahilan niya kung bakit hindi pinanalo si Manny Pacquiao. Malulugi ang kasino kay Pacquiao. Marami po kasi ang babayaran nila dahil marami ang nakataya kay Manny Pacquiao. Sa ibang banda naman mga tol, nag-cross po ang landas ng dalawang kampiyon sa super lightweight na sina WBC Super Lightweight World Champion Subriel Matias at WBO N-Ring Magazine Teofimo Lopez sa ginanap na boxing event ni Manny Pacquiao versus Mario Barrios. Muntik nga po magpang-abot yung dalawa na magkasagutan sila. Buti na lang, marami po ang nakapagitna sa kanila kaya hindi sila nagkaabutan. Akma pa namang susundukin ni Subriel Matias itong si Teofimo Lopez, habang si Kit Turman naman, nagkahamon na naman sila ni Jermar Charlo noong mag-video call silang dalawa. Bukod dyan, hinamon din ni Turman mga tol si Sebastian Pundura. Gusto umano niya itong makasagupa matapos talunin ni Pundura si Tim Tszyu via stoppage. Sa ibang balita naman mga tol, Michael Pacquiao nagsalita na rin po sa naganap na laban ng kanyang ama. Para kay Michael Pacquiao, hindi mahalaga sa kanya kung draw yung laban o panalo si Manny Pacquiao. Ang mahalaga sa kanya, safe daw ang kanyang ama. Niyakap pa nga po na mahigpit ni Michael Pacquiao ang kanyang ama, maging ang dalawang anak ni Manny Pacquiao na babae na sina Princess Pacquiao at Queenie Pacquiao, pati na rin ang bunso ni Manny Pacquiao na si Israel. Makikita naman na umiyak si Queenie Pacquiao. Nag-alala siguro siya sa ama niya at naawa dahil sa mga pasa nito.